ng pera. Press it na at makisaya. Sa Suwerteng Suwerte sa 7, press it, win it! Sa unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Narito na ang mga balitang bumabandera sa mga pahayagan at news website. Sa GMAnews.tv, niyanig ng magnitude 4.7 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao kahapon ng hapon. Ayon sa US Geological Survey, natukoy ang epicenter ng lindol, mahigit 100 kilometro sa hilagang silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Wala namang iniulat na nasaktan o nasirang pinsala sa ari-arian. Sa Inquirer.net naman, militar at mga rebelding NPA nagkabakbakan sa San Andres, Catanduanes nitong linggo. Isang rebelde ang patay. Naganap ang sagupaan matapos rumesponde ang militar sa isang barangay kung saan inirereklamo ang umano'y paningikil ng rebelde o mga rebelde sa mga residente doon. Sa Philippine Star naman tayo, mga batang Pinoy humakot ng 19 na medalya sa katatapos ng 7th International Mathematics and Science Olympiad for Primary Schools. Isinagawa ang kompetisyon sa Indonesia. Kapon ay balik Pilipinas na ang mga Pinoy Math Wizard. Yan po ang banner stories ngayong araw ng Lunes. Samantala, Ms. Luan. Good morning. Good morning, good morning. Ayan. Yan, kahit beauty tayo ngayong umaga, kailangan syempre handang-handa din tayo deep inside, diba? 3 M po ang paalala natin tuwing bagyo, magplano, magsiguro at makibalita. At para sa bahagi ng pagpaplano at pagsisiguro, etong ilang tips para ligtas tayo sa bagyo. Panoorin po natin ito. Ngayong may bagyo, matinding paghahanda at pag-iingat ang kailangan. Buhay kasi ang pwede maging kapalit kung magiging pabaya. Pangunahing dapat gawin ay makibalita sa lagay ng panahon sa pamamagitan ng panonood sa telebisyon o kay pakikinig sa radyo. Sunod, kumpunuhin at tibayan ang bahagi ng bahay na pwedeng tangayin dahil sa lakas ng hangin, kabilang dyan ang yero at bintana. Umiwas na rin sa mga hindi importante mga lakad o pamamasyal. Huwag ding maglayag sa ilog at dagat dahil mapanganib lalo na sa mga maliliit na bangka. Maganda rin ang mga pagkain hindi kailangan lutuin gaya ng tinapay at dilata. Mag-ipon ng malinis at maiinom na tubig. I-ready din ang flashlight, kandila at mga baterya dahil posibleng magkaroon ng brownout. Huwag din kalimutang i-full charge ang cellphone at siguruhin may sapat itong load na pang-text o kaya pang-tawag sa kaning magkaroon ng emergency. Alamin din ang numero ng inyong lokal na disaster rescue unit o kaya pwede kayong makipag-ugnayan sa NDRRMC hotlines. At kung may pagtaas ng tubig o banta ng landslide sa inyong lugar, makabubuting lumikas na hanggat maaga pa. At lagi po makibalita kapag may bagyo, lalo na kung anumang ang signal number na sa inyong lugar. Hindi lang po yan para sa kanselasyon ng klase. Di ba, Mother? Of course, at bawat numero may ibig sabihin at may kaakibat na aksyon dapat gawin. Kung ano-ano yan, narito po. Sa tuwing ang bansa ay tatamaan ng bagyo, sinusuri at sinusukat ito ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Base sa bilis at lakas sa taglay nitong hangin, nagtalaga ang PAGASA ng 4 na storm warning signals upang maintindihan ng publiko kung anong pwedeng asahan para mapaghandaan ang pagtama ng bagyo sa bansa. Ang unang kategorya ay ang Public Storm Warning Signal number 1. May hangin itong kayang magpabagsak sa iba't ibang bahagi ng mga puno. Kaya rin itong paliparin ang bubunga ng mga kabahayang yari sa nipa o kugon. Otomatikong sinususpindi ang klase sa mga preschool, pribado man o pampubliko pag ganitong signal warning. Sunod ay Public Storm Warning Signal number 2. Ang bagyong ito ay may lakas na kaya ng sumira sa mga kabahayang yari sa nipa o kugon. Makapagpapalipad na ito ng mga galvanized roofs at maaaring makapagbagsak ng mga billboards. Sa storm signal na ito, deklarado na ng DepEd na walang pasok ang preschool, elementary at high school. Ang Public Storm Warning Signal number 3 naman ay may kakayahang sumalanta ng mga kabahayan at pananim. Nagkakaroon din ng malawakang brownout at pagkawala ng mga communication services tulad ng telepono at internet. Dahil sa lakas nito, ang lahat ng antas sa eskwela ay wala ng pasok. Panghuli, Public Storm Warning Signal number 4, tinatawag ding Super Typhoon. Sa lakas nito, matindi ang pwedeng ikasalanta sa mga pananim. Lubos na nakakasira ng kabahayan at iba pang mga infrastruktura, mapasyudad man o probinsya. Sa sobrang lakas ng hangin nito, lahat ay pinapayuhang manatili sa ligtas na lugar lamang. Suspendido ang eskwela, pati rin ang trabaho. Kansilado ang lahat ng pagbiyahe at lahat ng mga gawaing panglabas ay pinagpapaliban na.
Syempre, wish natin hindi mangyayari ulit sa atin yan, pero wala din tayo hawak sa mabuti pa maging handa na lang tayo. That's right. Pero I think naman, Mother, ever since Typhoon Ondoy, lahat naman tayo, sobrang ready na tayo. Naging super conscious na. Totoo yan. Kapag may mga ganyan. At ito, gising na mga kapuso ngayong Monday morning kahit po may bagyo. May pasok po mula elementary hanggang college. Dito po yan sa Metro Manila. Kaya po silipin na natin ang lagay ng trapiko sa mga oras na ito. Ihahatid yan ni Love Anyover. Love? Ayan, magandang umaga pa rin po para sa ating mga kapuso. Siyempre, gumising pa rin po tayo, so blessing pa rin po ito. At siyempre, pagdasal po natin ang ating mga kababayan na apektado po ng bagyo ngayong umaga. Pero eto muna, kakalsadahan tayo, magkakaroon kaya ng katrapikan ngayong umaga. Unahin po muna natin ang kahabaan ng North Luzon Expressway sa may Balintawak. Gamit pa rin po ang ating GMA traffic system. Makikita ho natin ang magkabilang lane na maayos pa naman. Yung pong kaliwa ay patungo ng EDSA at ang kanan ay patungo po ng Toll Plaza. Napakaganda pa po ng daloy ng trapiko. Pero ayon sa ating naririnig sa DZWB, meron pong ilang kakalsadahan sa North Luzon Expressway na medyo nagkakaroon po ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Sa may EDSA Kamuning naman po, sa may Cubao din, may kita rin ho natin ngayon ang napakahabang kakalsadahan at flyover. Nagkakaroon na po ng pagbigat ang kanang bahaging lane patungo po ng EDSA Santolan. Ang kaliwang bahagi naman patungo ng Monumento at patungo ng Norte ay tuloy-tuloy pa rin. Kabaan po ng EDSA Ortigas, may kita ho natin ngayon, medyo nagkakaroon ng konting paglabo pero makikita ho natin ang pagdagsana ng mga motorista. Ito pong nasa pambabahagi ng flyover ay patungo po ng Makati at yung paakyat ng flyover naman ay going to Meralco at ang kanang patungo naman po ng EDSA Santolan ay tuloy-tuloy pa rin. Kabaan, may coding tayo ngayong araw, mga plaka hong nagtatapos sa numbers 1 and 2. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-isang reyna ng kalsada, Love Anyover. Balik po tayo sa studio para po sa ating nagbabagang balita sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Bagyong Juan, patuloy na